Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media. Naglabas ng babala ang mga otoridad matapos mabunyag ang umano'y plano ng pagpaslang sa pangulang Pangulo na si Sara Duterte. Sa gitna ng maselang isyong ito, pupuspusan ang paghahanap sa mga nasa likod ng naturang tangka, kabilang ang tinukoy na hitman ng paniniwalang mastermind ng balak. Ayon sa ulat, naging laman ng intelligence report ang nasabing plano na naglalayong alisin sa eksena ang pangalawang pangulo. Agad umanong kumilos sa mga ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang seguridad ng Vice-Presidente na si Sara at ng kanyang pamilya. Naglatag na rin ng karagdagang proteksyon at surveillance sa paligid ng opisyal. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo sa likod ng nasabing plano, ngunit iimbestigahan na ang iba't ibang anggulo, kabilang na ang posibilidad ng politika o personal na hidwaan. Lumalabas na maingat ang operasyon ng mga nasa likod ng balak dahil upang maging mas masusi ang investigasyon. Samantala, nananawagan ng mga opisyal sa publiko na manatiling mapagmatsyag at agarang iulat ang anumang kahina-hinalang kilos o impormasyon na maaaring makatulong sa investigasyon. Pinanindigan din ng mga otoridad na hindi nila hahayaang magtagumpay ang sinumang may masamang balak laban sa mga opisyal ng gobyerno. Patuloy na tinututukan ang isyong ito upang masigurong mapanagot ang mga may kagagawan at mapanatili ang kaayusan ng bansa. Well, para nga sa kabuang detalye at parte na rin sa kabuang impormasyon, atin na lamang panoorin ang buong video. At kung bago pa lamang sa ating channel ang ating subscribe button, ay huwag niyo pong kakalimutang pindutin parang lagi kang maging updated sa mga balitang bago at nagbabaga at parang maging aware ka na rin sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Patuloy po nating suportahan ang ating channel nang sa ganoon mga kaibigan ay patuloy pa rin po tayong maghayag ng mga balitang nagpoprotekta sa mga opisyalis ng ating gobyerno na siyang nawawalan na ng salita o nawawalan na ng say at protektahan po natin sila. Maraming salamat and God bless. Pag-usapan natin ngayon ang assassination attempt laban sa buhay ni VP Inday Sara. Ayon sa mga post ni Sas Rogando Sasot at ayon na rin sa short video noon ni VP Sara na may iskar sa kanyang leeg, sabi niya, sinubukan nila akong igorgor kaya lang hindi sila nagtagumpay. So connecting the dots, pakinggan natin ito ang mga post ni Sas Rogando Sasot para matagpi-tagpi natin ang mga pangyari. I-review natin yung kay VP Sara noon, yung kanyang ginorgor, ang kanyang liog. Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte tungkol sa isang video kung saan sinabi nito na sinubukan umano siyang i-gurger o saksakin, subalit hindi umano sila nagtagumpay. Sa isang panayang kahapon sa Vice Presidente sa Cagayan de Oro City, natanong ng media kung ano ang kanyang ibig sabihin sa nasabing video, kung saan itinuro nito ang sugat sa kanyang leeg. Hindi naman nagbigay ng partikular na pangalan si VP Sara kung sino ang tinutukoy niya sa video. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila ako i-gurgor pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yun sila? Silang lahat. Okay? So, akala ko, biro-biro lang yun. Nagpaliwanag si Vice President. Biro-biro lang yun. Parang totoo pala. Okay, pakinggan natin itong vlog na ito ni Showbiz Chikadoro, Connecting the Dots. Merong post ni AB Hugalbot at Sas Rogando Sasot tungkol nito. Kinikayat ni Senate President Cheese Escudero si Vice President Sara Duterte na humingi ng tulong kung mayroon siyang pinagdaraanan upang mas magampanan daw ang kanyang tungkulin. Aniya, nakakabahala ang mga biglaang pahayag ni Duterte laban sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa isang online media conference. Dati na ring nagsabi ng mga bayolenteng komento si Duterte laban kay Marcos. She should keep in mind that as a public official, she has a duty to set an example for the personnel in the office of the Vice President and our fellow Filipinos, especially our children,
dagdag ni Escudero sa isang pahayag ngayong Sabado, November 23. Ayon pa sa sagot nito sa sinabi ni VP Sara na patayin ang mag-asawang Marcos kapag itinumba siya ni Martin Romualdez, I urge those who are close to her, those who truly care about her as a person and as a leader, to advise her to refrain from making these indecorous and possibly criminal statements in public. This do not benefit the Vice President, her office, or our country. If she is struggling, I sincerely hope she seeks and is provided with the help she may need so she can regain calm and composure and properly discharge her duties as Vice President. Pero ang tanong, ano ang sinabi ng personal waiter ni Liza Marcos nang dati nang nagpahayag si VP Sara na gusto siyang i-burger ng isa sa mga security na mula sa Office of the President? Ayon kasi sa post din ni Sas Sasut ay, what Filipinos don't know is that before the birthday of Inday Sara, she experienced an assassination attempt by one of her security aides assigned by the Office of the President. Oh, yan na. Basic human instinct. May post pala si Sas Sasot na ganyan. Bago yung birthday niya last year ba yun? May nag-attempt daw, according to Sas Sasot, may nag-attempt na igurgor si VP Sara. So, yun na pala yung sinubukan nila kung igurgor, hindi sila nagtagumpay. Yang ginawa ni Sara, if you push any living creature to the wall. If you push someone to the wall, they revert to survival mode. Someone in survival mode will do everything in order to survive or make sure that those who put her in survival mode would not come out alive or would be seriously debilitated. This is a basic fact of life. Why do you think some people survive a serial killer? They are acting based on the instinct of survival mode. They fight till the end of their life. That fighting gives them a window of opportunity to survive, even if the process they had to go through would be hell. Ayon naman kay E.B. Jagulbut ay, shit, is this the reason why the Vice Presidential Security Group was dissolved and her PNP PPSG detail removed as well? Tang ina. A few months back I saw a TikTok video where VP Sara was asked how she got the scar on the right side of her neck, to which the VP replied, in a funny way, sinubukan nila akong gurgurin pero hindi sila nagtagumpay. Gurgur is a slang from the Bisaya word gulgul, to mean the act of slitting an animal's throat, particularly when slaughtering pigs and chickens. Maharlika coined the word gurgur, now applied to almost anything signifying any act to suppress freedom of speech, such as taking down a Facebook page, or to a more serious action of rendering a person dead. I never really took that video seriously, as I found it just one of the VP funny one-liner satirical take on this administration's moves against her, until I came upon this UNTV news footage today that was prompted by a comment under a post of Sas where she revealed just before VP Sara's birthday there was an attempt on her life by one of her own security personnel. Judging from VP Sara's reply in the second half of the video, are we to take it to mean that there really was an attempt at her life that caused the scar on her neck? I wouldn't be surprised if indeed there was. Kung gayon, ibig sabihin kumanta ang taong itinalaga ni Marcos at Romualdez na magtutumba kay VP Sara, kaya niya nalaman ito. Malinaw na sila ang nauna sa gustong pumatay, pero ang media at HOR at si Cheese Escudero ay ang sinabi lang ni VP Sara ang sinagot. Ayon naman kay Dare to Ask ay, Dear Senate President Cheese Escudero, you said in your statement that, as public servants, our actions should always be guided by this fundamental question: do my actions serve our people and benefit the country that we all love? That is such a very good question to ask indeed. But, did you ask yourself the same question when, as part of the 19th Congress, as a senator, the DOTR budget was mangled and mutilated beyond recognition in 2024? Big infrastructure projects served out and transferred to unprogrammed appropriations. I implore the Senate President to review and assess your actions in the Senate and determine if your mutilation of the budget meet this standard. The Filipino people have the right to feel anger and frustration, which often result in painful and hurtful language. Because civil servants like you did not do what your code of conduct requires all public officials and employees to do. That is to perform and discharge their duties with the highest degree of excellence, professionalism, intelligence and skill.
Don't just strive to have prudence, reason, and dignity in your words for the good of the nation and the people you are duty-bound to serve. Act on it. With all due respect po, stop the hypocrisy, Mr. Senate President. Samantala, ang isyong ito ay binigyan ng Okay, so nakakatakot po ang mga revelasyon ngayon na akala ko biro-biro lang yung ginurgur ako. Ngayon ko lang nalaman na may post si Sas Rogando Sasot na before yung birthday ni BP Sara ay may assassination attempt. I don't know anong masasabi nyo yan. Kaya pala, kung magsalita si BP Sara, inuunahan niya na kung magurgur ako, ganito na rin ang mangyari. So, ano lang siya, inuunahan lang niya. So, anyway, sana hindi mauwi sa ganitong gurguran ang pangyayari dahil in the end, tayo lahat, Pilipino, ang talo. Yung napanood ko nga vlog kanina ng isang taga-London, ano na daw, headline news tayo sa BBC, yung ganyang threat ng gurguran o gurgurin, nagbibigay talaga ng negative image sa ating bansa. Sana tumigil na ito. Paano mapatigil? Ayun, yung panawagan ng vlogger from London na magsalita ang Pangulo, patigil niya na ang mga congressmen. Kasi ang Pangulo lang makakapagpatigil kung gusto niya. Itigil nyo na yan. Tama na. Mag-heal na tayo. Pag itinigil yan, pabayaan na lang nila ang COA o yung Committee on Good Government and Public Accountability. Pabayaan niyo muna ang COA. Pag final na yung findings ng COA, kung may anomalya, then file ng kaso. Sa ngayon kasi, hindi pa luto. Example ni Congressman Marcolita, niluluto pa lang, pinapakialaman na. So, pwede ba itigil niyo muna para huminto na itong bangayan sa politika, yung COA, patapusin niyo muna ang kanilang trabaho. Kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pas. Yan ay aking papalagahan, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Ma'am, Marcel. na-verbalize niyo na po ba sa administration yung tungkol sa sanayan kasi ng buhay? Nabanggit niyo po kasi yun. Yes. Yes, ma'am. Ay, hindi. Hindi pa, ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC ng national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action mo, ma'am, dun sa threat sa inyo? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap? Na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, please. Ma'am, po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao.
dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Anong sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Isa pa, sir. Sandali. Ano po yung sinabi nila? Evasive. And now, you clearly see, she doesn't know anything. Mas DepEd po pala tayo. Pero pagdating natin sa OBP, makikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So, saan doon ang evasive answers? Last question. Penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit may penalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang justisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismong komite, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, hindi makalabas. Lahat. Kahit ako, hindi ako makalabas basta-basta. Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanongin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? For the sake of the personnel of the Office of the Vice President, because I clearly sinasabi ni Joel Chua na we will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President if I have no personality to speak in that meeting. So I had to take that oath. Pero, papasalamat ako sa inyo kasi yung Yusek Lopez at sa lahat ng OVP personnel. Will you go up to the Supreme Court to question? Because may jurisprudence naman on contempt powers of Congress. And yun lang ang sinasabi ko, sir, no, parang we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment, this is clear political persecution. Pag threat sa'yo, lalo wala. Pag threat sa kanila, national security. Ano ka? Who's testimony for Hyder? Do you think that will hold water as far as maybe pinning you down as concerned, or doesn't establish it? If they file cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali. Basta parang nakikita mo kanina na ubus na yung tanong nila, hindi ba sila makapag-content kay Edward? Kasi nagsasabi ng totoo yung tao. You said that you're expecting again.
term isn't like is terrorizing you. We expect them to terrorize the office of the Vice President. Ma'am, yung message ng President Bongbong Marcos that he said na papalagay daw po yung legal hindi niya palalakas. Yes, sinabi ka naman nila, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. We don't know the contents yet, Yes, but yes. Kaya ako kayo binigyan ng interview para huwag yung makinig sila. thank you. Thank you. Excuse po. Babalang muna natin yung mic, sir. Babalang po natin. 3 questions lang tayo, ma. Ako lang. Sige. Thank you. Magandang umaga. So, two items lang muna ako ngayon today ha. Kasi, sorry, kailangan ko yung cellphone ko. Sir, kailangan? 2 items lang muna tayo today. Kasi, hinahabol ko yung House hearing. Kasi kailangan ko kasamahan yung mga kasamahan namin sa OVP version. Yung mga kasamahan. Again. 2 items lang muna tayo today dahil kailangan ko samahan sa House hearing yung mga OVP personnel na nandoon. Magbigay lang muna ako na first item is magbigay ako ng update kay Yusek Zulaika Lopez. So, ang update is, ang usapan kahapon, ang pakiusap sa kanya kahapon ay kapag dumating yung nanay niya, pwede kaming umalis ni Senator Bato. Si Senator Bato, meron siyang trabaho. Tapos ako, sasamahan ko naman yung mga OVP personnel na nasa House hearing. Okay siya kausap kahapon. Kanina, umaga, habang naghahanda ako, nagpaalam na ako sa kanya. At noong, kung ano yung napag-usapan kahapon, inulit ko lang. Meron akong nabanggit na baka papasok sa detention yung 2 doon. At sinabi ko sa kanya, kailangan ko din silang samahan. Nagsimula na siya umiyak. Tapos ayaw na niya, hindi na siya tumitigil sa kakaiyak niya tulad nung nangyari nung nakaraang Friday or Saturday ba yun? Oo. Iyak na siya ng iyak, paulit-ulit na yung sinasabi niya, kukunin nila ako, papatayin nila ako, kukunin nila ako. So nagtawag na lang kami ng doktor. Tapos yung doktor ang kumausap sa kanya. Medyo natagalan kami kasi ayaw niya maniwala sa doktor. Sinasabihan niya lahat ng tao na lumalapit sa kanya, wala akong tiwala sa inyo. I-lock niyo yung door, wag niyo siya palabasin. Wag niyo ako daw, wag niyo palabasin si Inday Sara, i-lock niyo yung door. So medyo matagal kanina yung negotiation at pakikiusap at advices and reassurances ng doktor sa kanya. Nung medyo nag-okay na si Yusek Lopez, nag-breakdown naman yung isang kasama namin doon na nandun din noong Saturday and Friday, si Nicole. Nagsimula siya mag-panic attack, hindi na siya makahinga, then nagsimula na siyang umiyak, tapos naninigas na. So nagtawag na kami ng doktor at nurse ulit. At so apparently hindi ko alam na may sakit pala sa asthma si Nicole. So nagsabay yung kanyang panic attack at asthma kanina. So dinulungan siya ng mga doktor at mga nurses. At ngayon ay oo nga. Kasi masisira yung sound ng mga cameraman nyo, tapos mapapagalitan sila kasi hindi nila nagagawa ng trabaho, ng maayos yung trabaho nila. Adjust muna natin, sir, saglit lang. Adjust lang po. Baba lang po muna, konti Dapat lang. kasi, alam nyo, hindi lang ito yung may foam, pati ito may foam para pag nagbagaan sila, hindi maingay. Okay? Ma'am, nasaan ako? Nicole. Oo. So si Nicole, nilagyan siya ng swero kasi sabi ng doktor doon padadaanin yung mga gamot. So medyo nagkalma-kalma na sila doon.
Pero hindi na lang umalis si Senator Bato. Nag-concede na lang siya na magstay dito. Kasi yun ang apparently nagpakalma kay Yusek Lopez. So, nandyan si Senator Bato sa taas. So, yun. Pakiusap ko lang. Pwede bantayan nyo si Yusek Zulaika Lopez. Kasi lagi namin sinasabi sa kanya na may media sa baba na nagbabantay sa iyo. May media although ang sinasagot niya, wala akong tiwala sa lahat ng tao, pero isa yon sa mga sinasabi namin na reassurances sa kanya na merong media sa baba na nagbabantay sa iyo. Okay, and then ang pangalawa ay yung sagot ko sa ating National Security Advisor, sa ating National Security Council. Nauna na kanina yung written document, yung statement and open letter. Babasahin ko lang siya ulit para sa inyo ngayon, para meron kayong video. Oo, tutulungan ko kayo sa trabaho ninyo. Huwag kayo mag-alala. Huwag lang daw kayo magbanggaan ng mic, sabi ng mga nyo, kasamahan nyo. O hindi na daw ako makita. Ba't kasi yung GMA, tatlo ang mic? Siyempre. Bakit tatlo tayo dito? Nagbabantay kay Yusek Lopez. Salamat Salamat sa inyong tulong sa Office of the Vice President at sa mga personnel ng Office of the Vice President. Hindi lang nila masabi sa inyo ngayon dahil lahat sila busy, under pressure, under stress sa kailangan namin gawin lahat dahil ngayong araw na ito, tatlo yung division ng labor namin. Meron sa office, meron sa House of Representatives at meron dito. This is in response to the statement made by the National Security Advisor speaking for the National Security Council dated 24 November 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, the safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and in furtherance of such pursuits, including crafting recommendations to the President. Therefore, I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. In addition, please include in the agenda for the next meeting my request to present to the Council the threats to my person, the OVP institution, and its personnel. As a member of the National Security Council, based on EO 115, December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022, if at all there is any. I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang ginagawa ng National Security Council. Moreover, please submit
within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Shukran. Ma'am, Thank you. ano daw yung tinutukoy niyo na white envelope? Ano daw po yung inutos sa inyo ni Yes, Lisa yung Araneta? dalawa lang muna sa akin. I need to help OVP personnel. Thank you.